Sa mga lugar na wala nang nakatira at halos na luma na dahil sa panahon, hindi maiiwasan na mapuno ito ng kwento ng mga kababalaghan gaya ng mga abandoned hotels sa Mindanao, ang Durian Hotel ng Davao at ang Zamboanga Plaza Hotel and Casino. Pero bago natin ikutin ang mga lugar na ito, ay marapat lamang na mag-like muna tayo sa video at mag-subscribe ang hindi pa nakasubscribe sa ating channel. Pindutin na rin ang notification bell nang sa gayon ay masubaybayan nyo kami sa aming paglalakbay sa iba't ibang pambihirang pangyayari at misteryo. Puno ng mga paniniwala ang Pilipinas at mayaman tayo sa mga kwento ng kababalaghan. May mga iba't ibang nilalang na pinaniniwala ang kasama nating mga tao dito sa mundo. Ito ay ang mga aswang, engkanto, kapre, manananggal, white lady, black lady, at iba pang klase ng mga kaluluwa o multo. Alam naman nating karaniwang nakikita ang mga ito sa mga liblib na lugar, sa puno ng balete, sa mga daan, mga sirang jeep, mga nasunog na lugar, sa mga batis, gubat, at kasama na rin niya dito ang mga abandonadong lugar na tunay raw na pinamumugaran ng mga espiritu. Bumaba tayo ngayon sa Mindanao, partikular sa rehiyon ng Davao at Zamboanga, na sa kabila ng kanilang maunlad na pamumuhay ay meron palang gumagambalang nakatago sa dilim. Hindi nakaligtas ang mga lugar na ito sa pagkakaroon ng mga walang nakatirang lugar. Kaya bukod sa mga tanawin, pagkain at mga festivals na pinupuntahan ng mga turista, hindi rin nakukumpleto ang bucket lists nila kung hindi makakapunta sa pinaniniwalaang haunted places na may exciting experience daw na hatid. Pero hindi ba't maaaring traumatic experience ang hatid ng isang haunted hotel? Hay, ewan ko ba? Alamin na lang natin ang buong kwento ng Durian Hotel at Zamboanga Plaza Hotel and Casino. Ano ang kanilang itinatagong kababalaghan? At bakit kaya sila naabandona? Unahin na natin ang Durian Hotel na isang 12 palapag na gusali na paniguradong uunlad sana kung napaginabangan ng maayos at hindi iniwan na lamang. Ang hotel na ito ay binubuo ng 3 buildings kung saan nakaayon sa gamit nito. Ang original building ay inilaan para sa commercial purposes kaya't marami na rin ang hinikayat na magtayo ng negosyo doon, lalo na't ang Durian Hotel ay nakatirik sa kalagitnaan ng Davao City na para sa mga Pilipino ay Manila City ng Mindanao. Sa annex building naman matatagpuan ang mga parking lot at mga halls na pwedeng magamit sa mga pagtitipon gaya ng mga kasal, mga event, at iba pang magagarbong okasyon. At sa main hotel, dito nakatayo ang mga kwarto mismo na may 126 na bilang. Dagdag pa dyan, may mini gym, swimming pool, bar at iba pang features of hotel. Malapit rin sa mall kaya tunay na papatoksa na ito kung hindi naging abandonado. At dahil nga ito ay napag-iwanan na, marumi na ang lugar ngayon. May mga damo, may itim na dingding, mga sirang gamit na akala mo ay binagyo. Pero baka nga ganoon ang nangyari dahil matagal na ring naabandona ang lugar, noon pang mga early 2000. Sa ganitong pagkakataon ay alam ko na ang hinihintay ninyo at yun ay ang kababalaghang nakabalot dito. Palagay ko hindi rin naman magsasara ang lugar kung wala namang maayos na dahilan. Sabi ng nakakarami,
Malas daw ang hotel. May mahinang pundasyon at mali rin ang pagkakagawa ng mga building. Kumbaga ay hindi sumunod sa pamahiin ang may-ari nito. At ang kwento pa ng mga taga Davao, kahit magpahanggang ngayon raw, ay nakikita pang gumagalaw ng mag-isa ang mga elevator. Ibig sabihin ay may nagpapagalaw nito at kung ano ang nagpapagalaw ay malamang sa malamang ito ay ang mga kaluluwang ligaw. Kaya mo bang puntahan ang lugar na ito, katakips? Pero ang isa kaya, ang Zamboanga Plaza Hotel and Casino na tanyag bilang isang 5-star luxurious hotel na dinadayo dati ng iba't ibang personalidad, artista at maging mga politiko, mapalokal man o international. Ang hotel ay itinayo noong 1979 at nagsara rin noong 1986 dahil sa hindi malamang dahilan. Gaya ng durian, malaki rin ang Zamboanga Plaza. Nakilala bilang bakasyunan dahil na rin sa mga restaurants, disco bars, swimming pools at casino na hatid nito. Sa katunayan, dito nga raw nagbabakasyon ang dating Pangulo na si Ferdinand Marcos Sr. o ang ama ng kasalukuyan nating presidente. Gustong-gusto raw ni Apo Lakay dahil nga masarap magbakasyon dito. Pero ngayon, hanggang mga kwento na lamang ang lugar dahil sa mukhang luma na ito. May mga sira, matagimtim na mga dingding at bubong, kalawang at iba pang mga dumi. Kung sa mata ng mga kaluluwa ay perfect ito bilang kanilang tirahan, lingid sa sabi-sabing nalugi ang hotel, ang tunay na dahilan raw ay ang pagsasagawa ng kaso ng murder at suicide sa naturang lugar. Dahil dyan nagsimula na ang mga paniniwala ng mga taga Zamboanga na isa na itong haunted hotel. Kakaiba rin ang pakiramdam kung pupunta ka rito at tila ba may laging nakatingin sa iyo. Kahit sa picture lamang ay mararamdaman mo ang pagtindig ng iyong mga balahibo, lalo na't parang may tinatago talagang dilim ang lugar. At bilang mga karaniwang nararanasan ay may ilang nakaranas na may nadidinig silang mga kaluskos at kakaibang tunog kahit wala namang nakatira sa lugar. May bigla-bigla rin daw tumatakbo at sa ibang videos naman ay nagsasabi bigla na lamang daw gumagalaw ang mga bagay doon. Diyos ko, kung ito ay tunay nga, hindi ko nasusubukang pumunta pa. Pero bakit kaya dito naninirahan ang mga ligaw na kaluluwa? Sabi ng mga eksperto, lapitin daw talaga ng mga masasama at ligaw na espiritu ang mga abandonadong lugar. Dahil sa naglalakbay sila kung saan-saan at hindi alam ang patutunguhan, mas pinipili nila ang lugar na walang nakatira dahil sila ay nabubuhay sa may mga negatibong pakiramdam. Pansin nyo ba? Halos lahat yata ng inabandonang bahay, resort, building o hotel ay tiyak na puno ng katatakutan. Marahil ay hindi ito mapapatunayan ng siyensya, ngunit nasa mga pag-aaral na ang datos na maraming paranormal activities ang nagaganap sa mga lugar na wala ng tao. Ibig sabihin ito, ayaw rin talaga ng mga kaluluwa o multo sa mga tao, kaya sila lumalayo dito. Pero ang hindi mawala sa isip ko ay kung bakit patuloy pa rin nating ginugusto na pumunta sa mga ganitong klaseng adventure. May ilan pa ngang binavlog ang kanilang naging karanasan sa mga abandonadong hotels na ito. Ang payo naman ng mga pari at iba pang eksperto ay umiwas na sa mga ganitong puok dahil nga sa posibleng panganib na naghihintay sa inyo.
maaari kayong masaniban o masapian, sundan ng masasamang espiritu, paglaruan, galawin at ang pinakamasahol sa lahat ay masaktan. Kaya naman kung ikaw ay nagtatangkang magpatuloy pa rin, mainam na may kasama ka o kaya naman ay magdala ka na ng mga pangontra, holy water, rosaryo, krus at kung ano-ano pa. Mas mabuti rin na magpasintabi na lamang muna para hindi ka gambalain ng espiritu. Ang music rin daw ay ayaw ng mga multo, kaya kung natatakot ka na, patugtugin mo lang ang ere ni Juan Carlos. O diba? Effective siya. Pero ang pinakamaganda sa lahat ay ang number 1 tip na magdasal o magsaulo ng dasal para kahit papaano ay may mababanggit ka na pantaboy sa negative na aura kung kinakailangan. Pero ang sabi nga ng iba, mas matakot ka sa buhay kesa sa patay. Dahil ang mga buhay ang may pinakamalaking pwedeng gawin sa inyo. Pero hindi pa rin naman masama ang magkaroon ng mga paniniwala at bigyan ng kwento ang mga ganitong lugar. Ang mga hotels na ito ay patunay lamang na tayo ay mayaman sa kultura at kwentong kababalaghan. Ngayon mga katakips, nakapunta na ba kayo sa mga abandonadong lugar? Kwento nyo naman kung saan ito at ano ang inyong naging karanasan. Hihintayin ko yan at malay nyo, yan pa ang maging istorya natin sa next episodes ng Takip Silim, True Mystery Stories.